Palakpakan po natin ang ating minamahal na Presidente Rodrigo Duterte. Mga luntiang halaman, nagbibigay saya ang kulay. Mga ibong lumilipad ay malayang tunay, simbolong pagkakaisa, tanging nilang talay. Tularan natin sila, magkaisa at magkasundo. Layunin nating mga Pilipino para makamtan ang kalayaan sa mundo, kapayapaan na walang katapusan. Sa kahapon na dagdag, mga bukas pang darating, bigyan ng pagkakataon, kabataan naghanap. Ladies and gentlemen, let us all stay seated. Keep our phones silent. President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Nakatatlong presidente na tayo. Biggest appreciate. Pag makita ko na siya, ladies and gentlemen, the President of the Philippines. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang pamuno para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang mag-aahon sa piling mo. Di ko May we request everyone to please sit down. To give his welcome message, let us call on Governor Mujib S. Hataman, ARM Regional Governor.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome po lahat. Welcome Mr. President. At sa inyong mga gabinete, welcome po. Mr. President, maraming salamat ho sa kauna-unahang pagkakataon na pagbisita nyo dito sa loob ng paanan ng ARM Complex. Isang malaking karangalan po ang inyong pagbisita at makasaysayan. Dahil ang lugar na ito ay napakamakasaysayan din dahil bunga ito ng sakripisyo at pagbubuwis ng buhay ng aming mga ninuno na nakikibaka upang kilalanin ang kanilang karapatan. Naalala ko rin, Mr. President, nung panahon ng iyong kampanya, mahigpit na dinidiinan nyo, ikaw ang magiging first Moro President ng ating bansa. Kaya maraming salamat. Kami, Mr. President, ay umaasa sa panahon ng iyong panunungkulan kung mataas man ang kahirapan sa loob ng ARMM ngayon. Titiyakin namin sa tulong ng inyong pamunuan, bababa na tong tuluyan. Sa katunayan, Mr. President, ito ang dahilan kung bakit nagsama-sama tayo ngayon. Mr. President, para lang ho sa inyong kaalaman, mataas man ang poverty ng incidents ng ARMM ngayon, pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na kahit maliit na pagbaba, kahit paano po, bumaba ang poverty incidents ng ARMM. So dahil dito, Mr. President, ikinagagalak naming lahat at umaasa po kami na tuluyan na ang pagbaba ng kahirapan dito sa ARM at tuloy-tuloy na rin ang pag-unlad ng ARMM. Lalong-lalo na ngayon, malinaw po ang inyong pulisiya ng inclusive peace para sa lahat. Muli, welcome you all. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you, Governor Hataman. At this point, may we request the President to lead the ceremonial awarding to selected beneficiaries of the different programs of government agencies committed to comprehensive reform and development agenda for ARMM and armed conflict areas in Region 9, 10, and 12. The President shall be assisted by TESDA Secretary Giling Mamundyong and ARMM Regional Governor Mujib Hataman. TESDA allocated 127,000 slots for Comprehensive Reform and Development Agenda, CRDA, for ARMM and other conflict-affected areas in region amounting to 950,500,000 pesos, of which 60,000 slots are for ARMM. Representing ARMM scholars, may we call on Faisal Kaminsa Uto, Mangumbay Midtimbang, Norman Katuya, Jaiman Santiago Ismael, and Carmelita Atas, representing the indigenous people. May we now call on Dr. Habib Makaayong, MEC President, to also assist in the distribution of Mindanao State University scholarship grants. To be received by 5 beneficiaries representing 1,065 total scholarship slots, Naila Makarawat and Jamina D. Under. Fatma Janeline Bacaraman, Aina Makasawang, Raymond Dawatan. May we call on DOH Assistant Secretary Abdullah Dumama and PhilHealth Acting President and CEO Ramon Aristoza Jr. to assist in the distribution of DOH and PhilHealth cards.
The DOH and PhilHealth has committed to cover the insurance of 4,150,274 poor and indigents in the ARMM and conflict-affected areas in Region 9, 10, and 12 under the National Health Insurance Program with an allocation of 9.9 billion pesos. To receive the PhilHealth cards are Repalda, Betty Estaquia, Mangulamas, Teng Kamid, Talusob, Bobby de la Serna. De Leon Armando Arcangel, Bantilan Juliet Gampuan. May we now call also DA Undersecretary Ranibal Dilanggalan to assist in the distribution of certificates of agricultural assistance in the amount of 50 million pesos to the province of Maguindanao to be received by Maguindanao Governor Ismael Toto Magudadato. May we now call on DILG Secretary Ismael Sueño to assist in the turnover of certificates of water system projects to the poorest barangays. To receive for ARMM, may we call on Governor Mujib Hataman. For Regions 9, 10, and 12, may we call on DILG Provincial Director Ali Abdullah. We now proceed to the awarding of ARMM programs geared towards poverty eradication and empowerment of the marginalized sector, to be received by 8 recipients representing 5,894 total beneficiaries. From Bifar Arm, Rosalito Quismondo. RBOI Arm, Rod Cabrera and Arvind Kumar. Wala na tao dyan next dyan. Armhart ka na. Armhart. Armhart Ginny Rebito. Deped Arm Wafa Abdullah. DOST ARMM Jamalia Mama of Pila Consumers Cooperative. Mamaya na. Hindi pa tapos. Pamana ka na, pamana. Pamana. Pamana Papmo Commander Ahmad Haming Ahmad. DAF Arm, Abdullah Jamil Jr. Dar Arm, Ahmad Zakaria. May we call on Department of Energy Secretary Alfonso G. Cusi to also assist the President in the ceremonial switch on of DOE and NEA Sitio and Household Electrification Program.
Basahin na lang. Okay na. Ikaw na. The map symbolizes the commitment of completion of energization of all the electrification programs of the DOE and NEA. For grid electrification projects, we have the NEA Situ Electrification Program and Barangay Line Enhancement Program, and the DOE nationwide intensification of household electrification and ER 1-94 electrification funded projects. While for the off-grid electrification, we have the DOE household program, at the count of three, the President, assisted by Secretary Kusi, will switch on the electrification board. 1, 2, 3. Can we give a round of applause, please? For the ARMM, a total of 610 million pesos electrification projects have already started, and for implementation by the electric cooperatives in the provinces until 2017. Next will be the ceremonial turnover of photovoltaic solar home system for ARMM beneficiaries to be received by ARMM Regional Governor Mujib Hataman. And next will be the ceremonial turnover of the check amounting to 13.8 million for the nationwide intensification of household electrification program to Maguindanao Electric Cooperative to be received by its General Manager, Ashari P. Maungko. Round of applause, please. We will now proceed to the symbolic launching of the DSWD-led interagency collaboration project on nutrition, addressing hunger and malnutrition among children in the ARMM. Each part of the symbolic Bahay Kubo represents the commitment of agencies to improve the nutritional status of 0 to 12 years old children in priority barangays. Schools and evacuation camps who are identified as stunted, wasted, and underweight in ARMM, amounts committed are 46 million pesos from DSWD and 300,000 pesos from FNRI DOST for the period November to December 2016, and 154,500,000 pesos from DSWD and 300,000 pesos from FNRI DOST for 2017. And now DSWD Secretary Judy Tagiwalo will hand over the lighted lamp to the President as a symbol of commitment to eradicate hunger and malnutrition among children in ARMM. And now, to symbolically launch the interagency collaboration project against hunger and malnutrition among children in ARMM, the President will turn over the lamp to the representatives of poor family beneficiaries. Palakpakan naman po natin ang ating minamahal na Presidente. Maraming salamat po. Again, thank you po sa ating mga beneficiaries.
Fatabanger. Maraming salamat ulit sa ating beneficiaries representing the poor family beneficiaries. Ikaw na. Sige na. Okay natin dyan. Hindi pa clear eh. They signed this morning. By virtue of the Memorandum of Understanding, ARM agreed to support and cooperate to the undertakings of TESDA in coordinating with concerned agencies geared towards the development of the living condition of the people of the ARMM. TESDA and ARMM also agreed to create a technical working group tasked to prepare a separate definitive agreement as a follow-through of the MOU. Maraming salamat po, mahal na Presidente. At this point, may we call on TESDA's Secretary Giling Mamundyong to introduce our guest of honor. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Salamat po. Kindly sit down. Secretary Judy Tegiwalo, Secretary Sueno, Secretary Jose, nagbigay ng ilaw, Commissioner De Vera sa Commission on Higher Education, Secretary Guiling Mbanjong, kayo ko talaga siya pinili. When I was trying to figure out the cabinet, ito ang pinili ko kasi I want him out into the field. Itong trabaho nito niya, ganoon talaga ang maglabas. I had him placed dito sa ating TED, pati I got in also Mamao, si Abdullah, who's my fraternity brother and classmate ko sa St. Beda. I do not know why he's not here. But nilagay ko rin siya because sa special concerns ko, yung nagkakaproblema tayo doon sa Middle East, yung mga trabahante na nawalaan ng trabaho, tsaka walang mapuntahan. I sent Mamonjong and Dabs Mamao to the Middle East. And they did, I sent Mamonjong and Dabs Mamao to the Middle East. And they did a very good job sa ating mga kababayan. Deputy Speaker by SEMA, Undersecretary Dilanggaling, Assistant Secretary Dumama. Kaibigan kami nito. Well, I was still the mayor at the time and he was a very good worker of government. Governor Ismael Mangudadato, Governor Mujib Hataman, Mayor Cynthia Sadiaya,
Saydiada. Mali sila. Acting Executive Secretary Aristosa, mga kasama ko sa gobyerno, mga mahal kong mga kababayan. Wala kasi masyadong nakaalam. At noon, ayaw naman namin na ipagyabang or whatever. But noon, kukunti lang ang tao, maraming hindi nakaalam na about my lola who comes from the Maranao tribe. But it came obvious when my son, Pulong, yung vice mayor ngayon, married a lady, si Lovely. Ang nanay niya Maranao, ang tatay niya Tausug. Then it became open na sinabi na namin nga yung roots nga namin. Nakita-kita kami doon sa Marawi. Pero medyo ngingilabot ako magpasok doon sa bukid. Hindi kasi alam nila kung sinong iambos. Basta lahat na lang, sabi ko, bantay kayo sa akin. Kaya helicopter na lang ako ng helicopter. Hindi na ako napadaan doon sa... Well, anyway, I am happy kasi kung papasok ka, makikita mo yung Duterte Empire. And for all of the... lahat ng Moro regions, nanalo po ako almost by a landslide. So you made me president. Ngayon, tapos naman yung eleksyon at pangako ko sa inyo that wala na kayong makita na leader, maybe for a long time, na talagang may pagmamalasakit sa inyo. And ay sinabi ko sa inyo that you will have a share of the national wealth. Sinabi ko sa inyo na bubuhusan ko ang pera ang mga Moro region. Kasi po, nakikita ko sa statistics noon, sasabihin ko na ito sa inyo, on the second cabinet meeting, si Judy sa DSW, sinabi ko, Ma'am, please do something kasi sa record nakikita ko. The highest incidence ng hunger. Kawawa ang mga bata. So we have to do something about it. Pati kay Jean, sabi ko, Moro ka man. Tingnan mo daw kung mabuhusan natin ng tulog ang mga lugar ng ating mga minuno. So, we are starting, sa kainyo nga ngayon nag-umpisa, ang massive talaga. I want the incidence of hunger stop. Hanapan natin ng paraan, even malang para sa pagkain ng mga bata. So, there has ng mga bata. So there has kita ninyo yung kita ninyo yung kita ninyo yung kita ninyo yung kaya mag-init ang ulo mo pati I'm not surprised bakit talagang magulo ang Pilipinas pati dito tayo sa Mindanao. When I became president, sabi ni Secretary Piñol is good. Maano lang yan siya. Pareho kami yung pabunganga.
Pero it's good. I mean, it means well for his fellow men. Wala yan siyang ano-ano. Wala kami bigotry na ganitong tribo, Ilocano. Pareho kami niya. Wala. Diretso-diretso ang tingin namin sa kapwa-tao namin. Sabi niya sa bodega, meron doong mga traktor at yung mga equipments, mga bangka na nasa warehouse. Sabi ko, bakit yan? Sabi niya, panahon pa ni past administration. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, na pagbiligyan mo yung farmer ng isang traktor, yung cooperative, they have to raise a certain amount as a counterpart. Sabi ko talaga itong gobyerno na ito, loko-loko. Kaya pala talagang magulo ang ating bayan. Baski ako, bakit ka maghingi ng counterpart doon sa farmer? No? Walang pero, walang pagkain eh. O how can he put up his share of yung counterpart na? Sabi ko, ipamigay mo yan. Sabi niya yung kuwa, sabi ko, hayaan mo yung kuwa. Pagdating doon sa Maguindanao, bahap, tuloy ang ulo nila. Kind of stupid, and hindi ko talaga maintindihan. Why would you come up with a program that would be asking a counterpart? Binibigyan mo na nga kasi mahirap. So, the next acquisition yung mga traktor, it's a very small one. Pero, hindi naman yung tractor talaga nakikita mo yung sa construction. But it's a farm tractor. And I will buy more and I will give everybody their share para sila. Ang problema lang, baka pagdating ko doon sa dealer, pag-uwi ko, nandoon na yung naibigay ko, baka pinagbili na. Diyan tayo magkakaproblema. Well, anyway, take care of those properties because it is not ours. It is the money of the people. So, kung anong maibigay, lalo na yung mga makinarya, the secret there is maintenance. Sundin mo lang yung ano sinasabi doon sa libro para tumagal yung bagay sa inyo. But I will provide sa karamihan at galing man akong China, I can ask for more. Baka ibigay sa atin ng libre and so I can really develop Mindanao to its fullest extent. May 6 years pa ako. 4 na buwan lang, ang gulo na ng ito yung Amerikano, nakisawsaw galit man talaga ako sa kanila. You know, whenever they criticize us, ito si Goldberg, he was interviewed. I was, nandyan na yung kasi yung helicopter, so I had to go down. But he seems to be oblivious to the reasons why we had the ganyang away. At pinasabi pa ng, ayaw ko lang magmura. Sinasabi lang niya, wala, hindi kasi namin alam kung anong ibig sabihin Alam mo, simple lang man yan, Amerika. Ang problema sa atin ganito, kami, may sama na nananloob noon pa. You know, you occupied my country for 50 years. And in your governance, pang-hold ninyo sa amin, puro sheer force, takot at kayo nag-umpisa ng patayan. Kung ayaw mo nang lumaban sa inyo, pinagpapatay ninyo. Tapos doon sa Hulo, Marawi, grabe ang Davao, ang massacre. Pila-pila ang mga katawan. Yan pa lang, hindi na maganda sa amin yan. But what really appalls me, I really do not know. Hanggang ngayon, hindi nila naintindihan. Kakabalik-balik ko lang pati yun ang sinabi ko sa China. Ulitin ko lang to uli for your education para matuto ka. You are criticizing me sa drugs. Ayaw ko man naman pumatay ng tao. Sino bang may gusto?
but you picture me as if I enjoy killing my countrymen. Kaya nga ako hirap na hirap, reaching out to everybody for peace. Nakausap ko ang komunista, pumayag. Na by grace of Allah, baka makaswerte ako ng peace agreement sa MI, pati MN. Ang problema ko na lang yung mga hardcore, but they must understand, ito yung Abu Sayyaf, that wala talaga tayong makuha kung magsige patayan. Ako na yung nakikiusap sa inyo, I make the guarantee na kayo, we will treat you equally. I will see to it. Yung Moro o Kristiyanos o Igorot will be treated alike sa panahon ko. Ayaw ko ng patayan kasi wala talagang mangyari. Kasi ang nahihirapan yung mga babae pati bata. So what's the point of ako na mismo nagsasabi ako, bigyan ninyo akong kunting panahon. I will improve the Moroland, Mindanao. Kaya gusto ko nga yung federalism. Yun man rin ang gusto ng mga learned na sa gobyerno, matagal lang sa gobyerno, from one administration to the other, right after the Spaniards and the American occupation. Paano na lang, pahirapan lang, pahirap ng pahirap. Bigyan naman natin konting pahinga ang mga tao. And I said, I will try my very best. Total, parang nakita ko, wala nang maging na may dugo lang naman ng konti. Hindi naman talaga ako full blood. Meron lang akong dugo, lulap. But still, there is a connection. May ang isang pamilya ko, sila Omar, sila Rodrigo, puro talagang Muslim yan . Nagsisimba talaga yan. Because sumunod doon sa, if you want to marry a Muslim lady, you have to convert. That is why, yung isang linya ng apo ko, puro Moro yan. So how could I turn my back? Paano ako kung magkagera? Saan ako kakampi? Kampi ako sa Kristiyanos o kakampi ako ng Muslim? Ilagay din ako sa alanganin . Anong gawin ko? Suicide na lang siguro ako para sa basta panahon ko, marami kayong magawa. Yung ospital sa, I think it's in Basilan and in Hulo, it will come to rise. Bigyan ninyo, by next year, tapos na yan. Hospital. Saka yung trauma talaga. And there's a businessman who offered to help. Ganito yan . Sinabi ko na nung kampanya, hindi ako tatanggap ng pera sa mga taong may transaction sa gobyerno. Ayaw kong matali. Hindi na bali ako matalo. Basta hindi ako tatanggap ng yung mga bilyonaryo. So ngayon, tapos na ako, sige siya gustong salita sa ito. Wala naman na. Ako na mismo nagsabi, ayaw ko magtanggap . So what's the point? You do not have to explain to me. Tapos sabi niya, sige. Sabi niya na mag-donate na lang sila ng 1 billion. Kung gano'n, sabi ko, tatanggapin ko. Gawin ninyo yung ospital. Sa Hulo, sa Basila. Tanggapin ko yan. Para tabla na, wala nang kayong duda sa akin na may galit. Hindi naman ako nagagalit. Nanggaling sa akin salita na yun. So gano'n. Kung ibigay nila, I will start it next year. Basta next time, yung Hulot tapos ng ospital dyan. Na sana, huwag naman magdala ang ospital. Baka andalhin o puro sugatan ng mga Abu Sayyaf pati sundalo. Sana matapos lang naman. Ang Abu Sayyaf naman, ito lang ninyo yan.
punta na lang kayo sa ISIS, kukunan ko kayo ng ticket. No, talagang, you know, pareho ang history natin. Long before Europe pati Amerika, nakita nila ang disyerto. Wala pang bayan noon, wala pang nasod. Pumunta sila doon dahil sa oil. They use the oil of the Middle East. Mura pa noon, wala pang may-ari, wala pang mga bayan. And they built to their own industry. Kaya sila nag-industrial power. Sila na una, ito naiwan dito, sige lang supply ng oil. Just like in the Philippines, they came here just to chop the trees, do mining, at mga trabahante lang rin ang mga minuno natin. Kaya ngayon ganyan eh. Ngayon yung mga Arab, pagdating ng mga 18-something, pinaghati-hati nila. Sila mismo ang nagsabi, ito yung Libya, ito yung Iran, Iraq, ito yung Syria. Hindi kagustuhan ng mga tao doon. Kaya yung tribo doon, Shiite pati yung siya. Hindi na nila kinikonsider yung kultura. Pinagalo-halo nila. Kita mo ngayon. Galit talaga. Ang mga tao, sila na mismo nagpatayan. Habang nandyan yung Amerikano. Kagaya rin dito, nutusan ko si Lovely, pumunta doon sa Holo, sabi ko, kausapin ko sila. Yung mga hardcore ko, huwag yung magdala ka lang tao na galing talaga doon sa loob, sa Abot Sayap. Ayaw talaga nila kasi galit sila. Wala naman akong magawa. Pero huwag mong pahirapan ang bayan mo. Mga araw, sabi ko, pagdating ng federal, total, hatiin man yan. Ako basta sabi ko, pagdating ng panahon, bilisan lang ninyo, kayo mga congressman, bilisan ninyo ang federal. At paghanap tayo ng configuration ng gobyerno na talagang powerful, kanya-kanyang region. Bahala kayo kung anong gusto ninyo dito. Bilisan lang ninyo. Kasi ako, sabi ko, yung federal type provides a precedent. Pag natapos yan ng 3 taon, ay asahan ninyo, I give you my word, pag nandyan na yung framework, I will resign to give way to a new president. Wala na kayong isipin pa. Basta ako sana mismo ako magsabi, alis na ako. Hindi ako maghintay ng 6 years. Just hurry up the process. Pagka nandyan na yung federal, tapos paghati-hatiin na yung region, federal region ganon, at more power yan sa baba, less power doon sa itaas, at kayo na ang bahala kung ano ang nakita ninyo dito. But Mindanao holds a promise sa agriculture. Kung matanim lang yan ang bukid lahat, yung mga bakanting lupa, you will be the richest. Sundin na, huwag muna ninyong away, sundin na ninyong Kidapawan. Kidapawan by 2022-23 would have overtaken sa Davao sa income dahil sa tinatanim. Kaya ninyo dito yan. Ngayon, yung ligwasan ng Mars na yan, pag may oil kaya totoo, o di sino may-ari niyan, di kayo rin mapinabang. Walang away, somebody can do some drilling there. At kung sino yung napili ninyo na gobyerno, yun ang magpatakbo, yun ang magagamit na pera. So you elect men, yung honest, na talagang may fervor, na tulungan niya yung kapwa niya na muro. Yan ang importante dyan. Kaya you can have your leader. Ako, huwag mo ninyo akong isipin, papasalamat na lang ako sa tulong ninyo. Maraming salamat sa inyo, pero I will not stay long pagka nandyan na yan. Pag mag-eleksyon, maghanap ng presidente. Pero kung ulol, di patayin ninyo.
Madali lang magpatay ng tao. Yan ang dream ko sa aking bayan. Yan ang pangarap ko dito sa Mindanao. Hanapan lang natin ng paraan kasi wala talagang mangyari. This has been going on as far as I can remember 1972. Wala na ginawa kung hindi magpatayan. I will assure you, hintuan na ninyo until 3, 4, 5 years, things will improve and I promise you, you will have your own share of development money. Wala akong ibang matanda na wala nang baski gusto ko mag-asawa, sabi niya, matanda ka naman. Wala na. So, ang alang akin lang is may mga apo kasi ako. Mga apo sila naawa ako sa anong pag-asa nitong mga bata na ito. I mean, if they can go back to Hulo and to Marawi and look beyond the doon sila magnegosyo, hindi makapasyal sila sa bayan nila mismo. Kakahawa naman kasi na hindi magpunta doon kasi makidnap. Kasayang ng naawa ako sa mga bata. And that is just lakahin mo yan, ganun yan eh. There's so much hatred, just stop it. For once, sabihin mo dyan, kayong lahat, pati lahat ng mga Kristiyano, hintuin nga ninyo yan. Even for a while, just to para makapagpasok ang gobyerno. At sabi ko naman, ibibigay ko sa inyo. Anong ibigay ko sa inyo? Nauna nga kayo, kita mo. Wala pa yung iba. Kaya mo naman si Buano, mga mayabang yan. Kayo mo. At saka kayo yung kailangan talaga. So, where the need to help is urgent, we will be. Basta ang gusto ko, may project akong hospital para hindi na tayo may Secretary of Health naman kayo. Yan, director lang yan noon, ngayon undersecretary na, secretary. Maya baka presidente pa ng federal government yan. Oo, bait may doktor. So, baka ewan ko kung ano, but hindi na ako dadating yung Deputy Prime Minister ng Malaysia, pati yung First Secretary ng... So, hindi masyado makatagal. Sabi nga sa airport sa akin noon sa mga military na nandoon sila because salubungin nila yung Prime Minister. Gusto ko sana pag baba niya sa aeroplano, nandoon ako. Malaysia is a very important ally. Ang sakit lang, uliin ko ang sakit ko sa Amerika ganito. Alam ninyo, may nangyayari na nga, may namatay na nga na mayor. Iwasan talaga natin ang droga kasi sisirain talaga ang bayan natin. Maniwala kayo kung makita lang ninyo dyan sa mismo sa siyudad ko, yung matatandang mga sama na ganun ng ngipin. Yan ang mga sa addiction sa kaya naubos ang ngipin. Totoo, nagagrind. Nagagrind. Kaya lahat ng addict, sira ang ngipin. Nagagrind. Yan, nag-upo tapos kung magkapera, magbili na siya. Kaya sabi ko, puta, bantay kayo sa akin. Hindi talaga ako papayag na sirain ang bayan natin. Hindi talaga ako. I will stake my life on the presidency itself. But it is really a matter of honor for me not to allow my country to disintegrate. Kasi ano ang usip-isip ko rin, paano ang mga Moro? On the other hand, paano ang mga Kristiyanos dito sa Mindanao? Wag na muna yung ibang lugar. At alam mo, sa totoo lang, wala itong
from the heart. Punta mag-abot ka, yan si Abram. Doon nakikita ko, mayor man tawag na sa akin. Starter basket dyan lang sa kanto ng kalsada. Overtime, may iba may magagandang may iba may bahay na. But look at the toil and sacrifice ang ginagawa. Maawa ka talaga. Kaya ayaw ko silang I'm very sensitive dyan sa yung Moro bigotry. Kasi yung Moro, talagang nagagalit ako na mamasapak kita yung gano'n. Mga Moro, wala, madumi yan, gano'n. Yung bigotry na yan, really. So parang, I remember my lola. Kasi gano'n lang yun, ang bait. She was a Moro lady, but she was really very kind and lahat. So, but everywhere yan. Saan mo makita, nandyan yung mga Maranao. Sila may mga negosyante. So, ako ay talagang I'm pleading. Itong wag na tayo mag-asa ng mga tulong-tulong dyan sa Amerika. Kasi every time they criticize me, hanggang itong Goldberg na ito, ayaw ko na lang mag-insulto. Hindi niya alam, siya ang nag-upisa ng away during an election, nakihalo siya ng salita, which was not to be done by an ambassador, kung lalo na kan dayuhan ka. At itong ngayong maraming patay, at alam namin yung lumalaban talaga yan, ang gusto nila, sabi ng Amerikano, na kung hindi mahinto yung malay ko ba ko. Nandiyan yung pulis, pakialam ko, may trabaho yan. Anong enkwentro yung araw na yan, ako ang sinisisi. And I'd like to send this message once again, and for the last time. You talk to us as if we are still under your mga colony time. Na parang tauhan ninyo kami na kung magbigay kayo ng aid, maraming kondisyones. Dito sa droga, makinig kayong mabuti. Hoy, mga Amerikano, yung style ninyo na pag hindi nahinto yung patayan ganon, yung aid or assistance ninyo, hindi ninyo ibibigay sa amin. Para kaming aso na may tali, na sabihin mo, next time, yung pan naming assistance, itatapo namin doon sa malayo. Pero hawakan ka para tayong aso na pag ganun na hindi natin maabot na bunganga. Ganon kayo Ganon kayo. Napakasyadong mababa ang tingin ninyo sa amin. Kasi dumaan nga kami yung kolony ninyo, akala ninyo, bata-bata pa rin kami ninyo. Pues, hindi yan. Marami ang lumaban sa inyo yung panahon na yon. Maraming nagpakamatay because ayaw nila kayo. Isa doon siguro ang mga minuno ko. Kasi ako na-insulto sa ginagawa ninyo. Huwag na kayo magsabi, anong ibig sabihin no Duterte, gano'n. Hindi namin intindihan. Hindi maintindihan. Simple lang. Huwag mo kaming bastusin. Total, mabubuhay rin kami. Baski na papano, mabuhay kami, baski wala kayo. Yun lang. Yung pagbabastos ninyo. So you are easy with the words like, gano'n. Kasi kayo mga Amerikano, wala sa inyo yan. Pero sa aming mga Orientals, lalo na Pilipino, lalo na more sensitive sa insulto Parang gano'n, magwawala yan. Bakit? Anong tingin mo sa amin? Butit na lang kasi ako ang nainkwentro ninyo.
yung kung iba, hindi kayo makabalik dito. Insultuhin ninyo ng gano'n yan. So, that is the long and short of really my quarrel with America. You do not know what dignity the pride of the person is. Wala kayong, mawalaan ng muka eh. Pagka mawalaan ng muka, parang sinampal sa publiko, tapos talaga tayo dyan. Yan ang ibig kong sabihin. Huwag kayong magpaikot-ikot, kayong mga Karen Davila na, what, sige, ask. Yan ang rason. Yan ang rason kung bakit. Diretsuhin ko na lang. So, yung assistance ninyo, hindi na lang yan. Kasi at ako'y naghanap naman sa China, sabi ng China, okay, we will provide you with assistance. Sabi naman ng Japan, hindi naman pinag-usapan yung aid. Sabi na tutulong sila. Sabi naman nila sa Russia, sila Medvedev kasi nakausap ko sa Laos, pumunta ka rito at nandito yung lahat na kailangan mo, ibibigay namin. Mag-usap lang tayo. So doon walang problema. So pag wala tayong pagkain, wala man rin silang tanim doon kay snowman. Padala mo na lang kami ng snow. Slow na lang kakainin. Gano'n. Ayaw ko na magmura kasi baka sabihin nila maghanap na lang kayo ng bayan na nakakasikmura sa insulto nyo. Kami mga Pilipino, hindi naman kami patay gutom. Kung yan ang ibig ninyo sabihin. Hindi kami patay gutom. Nakakasurvive kami. Yung mga minuno namin, bakit hanggang ngayon, kaganda pa ng building. Gobernador, believe ako sa, gawaan mo ka ako ng ganito. Ito, is this an old building? Ganda. Kaya maganda. Buti pa kayo. Sa totoo lang, wala akong nakita nito sa Davao. Totoo. Totoo kayo taga Davao. Ang pinakamalaki niya nung hindi ganun yung pag ganun. Yung ipaakyat doon sa likod. Davao may ganun pero SM pinakamalaki. Kaya yung tao doon, hindi niya ako makikita. Kasi pag gano'n niya, gaganon din yung isa. Pag gano'n ang isa, gaganon na yung ulo eh. Wala ito sa alam ko madalas kayo sa Saan? Saan kayo nakikita ng ganito? Ako, pangalawang nakita ko, Silliman University. Pakaganda, ganito. Yung pag gano'n, European style yan eh. Yung kita mo yung Congressional Parliament, napataas. Kaya yung sa likod, walang gano'n. Kami sa Congress noon, marami man kayo, gano'n rin. Apo ang nagsalita doon, ang mataas yung sa rostrum. Doon nakita. Ito dito sa inyo, walang masahe pagkatapos kasi wala step neck. Nakaganoon kayo. Yung spine mo nakabalita. Dito, level. Believe ako. Sabi ko na nga eh. Sabi, ayaw lang nila maniwala. Sabi ko, bright yung Maguindanao. Maniwala ka dyan. Kunyari walang alam pa. Bright to. Wala ito sa Davao, totoo. Saan? So, siguro next convention sa Lions, dito na lang tayo. Kaya sabihin mo niyan sa mga, ano yung bumba-bumba? Paano? Mga turista lang. Pero rin yun, income rin. Huwag muna, mga ceasefire tayo mga 6 years. Tignan mo, gaganda ang
Ano naman kasi baka, ay wag kayo, baka magbomba. Okay, bakit? Sa Davao, wala. Ay, nako. But better still, hindi kasi lahat ng kapwa natin kapareho. Alam ko may mga radical ganon, but if you can just hold on to allow people a respite, ilang kunting panahon lang para nainggit talaga ako. Kaya ako, kanina pa ako, kangal. Totoo, I'd like to congratulate you. Maraming talent ang Maguindanao na hindi talaga nakita. Hindi naka-sekreto lang. Hindi naman tinatanong kasi. But I would like to guarantee you that in my time, panahon ko, kasi ako lang ata ang talagang na-elect presidente na may dugo. In my time. Sabi mo na lang, wag mo na ngayon. Sa sunod administrasyon pa, pag niloko na naman ulit tayo. Pero if there is the federal type already set and there's an election before 5 years, 4 years, ako mismo, I will resign. I give you my word, I will give way para federal. Hindi na magtagal because the Deputy Minister of yung assistant ni Najib is in Davao. Kaya pala, now I remember why Mamao is not here. He's there at the airport waiting for the plane of the Premier. So, napapasalamat ako sa inyo for magandang building and for your cooperation. At least may magpayabang ako pagdating doon. May magsabi ako, tingnan mo sa tingnan mo ako sa Tabato, punta kayo. Pagdating, bakit? Akala ko ba, ang dali lang ninyo. Sir, hindi man kami nakadaan. Kaya pagdating dito, checkpoint ng Army. Tapos dito, MILF. Mayroon MN. May pulis. Sabi namin kung ganito, uwi na lang kami. Pero except really if it is necessary. Only if it is necessary. Only if there is specific reason to do it. I am ordering all checkpoints dismantled. Kung sabihin mo lang ngayon kung may suspect ka ganon, tapos alam mo dadaan, there's a probability or A1 information. Pero kung lang kayo ng check sa mutagna ba, dyan, baka meron, baka wala, wag yan. And that is for the entire country. I do not want to check. Mga checkpoint, sabi paano dito banda sa Mlang, Dapawan, akala ko ba may NPA dyan? Sila na mag-checkpoint. Dito, yung MI, kung may purpose kayo. Pag wala naman, huwag kang mag-checkpoint. MNLF, ganun rin. Pag walang purpose, baka na mag-checkpoint. Kasi pagpagulo ng buhay ng Pilipino. There are things you have to correct along the way. But let me assure you, again, before I go that, I will commit a good part of the Philippines' revenue taxes dito sa Basilan, Pulo, Tawi-Tawi, pati itong ARM. Ang ARM, I want the hunger talaga, ng bata. Mahina ako dyan. Pagkabata. Talagang lalambot lang ako. Pag galit na galit ako, may bata akong kaharap, ako. Baski yung mga tao ko, pag galit ako, pinapatawa ko, tawagin mo, pagdating dyan, dala-dala bata, pati yung anak. Sir, pinatawag mo raw ako. Sir, anak ko, pati asawa ka.
Huwag mo na lang ulitin. Ako nung mayor ako, basta magpara ako ng violator sa traffic. Basta may nakita ako, asawa, pati anak, sabihin ko lang, huwag mo nang ulitin. Ayaw ko kasi mapahiya yung tao sa harap ng pamilya. Hindi maganda? Hindi naintindihan ng Amerikano. Hindi maganda yan. Sa kanila siguro, bubulyawan ka kailan sa sine. Pero tayo, pagka, ano tayo? Oriental eh. Bulong lang, ganon. Sila, Mr. Duterte, we gave you the funds for this project until now, President. So if there is no project, why don't you go home? Sila nag-umpisa na, hindi ako. Kinikriticize nila ako yung basta dyan sa droga. Buhay ko, pati pagka-presidency ko, itaya ko. Tataya ko talaga. Nakaposta yan. Pero kung sa trabaho, serbisyo sa inyo, walang problema yan. At ako, kilala naman niya ako, even as mayor. Pag nagsalita ako, tutuparin ko yan. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. President. May we request the President for a photo opportunity with the ARMM government officials and national agency heads in 5 batches. For the first batch, may we request the armed government officials to please come in from the left side of the stage. Susunod po yung mga members ng Regional Legislative Assembly. Pasok na po yung taga-armed government officials. And then fall in line na po yung taga-RLA. And then to be followed by the National government agencies, local maganda government na po kayo. executives and then national government agencies. Thank you. Now we go to the second batch, the Legislative Assembly. Okay, can we request the members of the armed officials to please leave the stage? And now the members of the Regional Legislative Assembly. Can we request everyone else to please take your seats? Bawal din po yung mga selfies. Can we ready the local government executives? This includes the governors and the mayors. Ang exit po, bandang kanan ng stage. At dito sa left side papasok. Thank you, local government executives, or rather, local government executives, please come in front, the mayors and the governors. Okay. Pwedeng maghanda na po yung mga mayors dito sa bandang kaliwa ng stage. No selfies, please. Reminder ng Presidential Management Staff.
Maghanda na po yung mga provincial governors and mayors. Kayo po yung susunod. May we request the rest of the audience to please take your seats. Salamat sa mga member ng Regional Legislative Assembly. Salamat, members of the RLA. Thank you. Now, the local government units po, yung mga provincial governors and mayors. Maghanda na po yung national government agencies and then susunod po yung TESDA. May we request all the other guests to take your seats, please. Again, no selfie po. Bawal po ang paggamit ng selfie stick. Pinapaalalahanan ho namin kayo. Salamat to the local government executives. Now, national government agencies na po yung makipag-picture with the President. National government agencies po. Sabay-sabay na ang national government agencies. Batch 4. Pwede po yung tapos na pong... Can we request the LGUs to leave the stage and the RLA and the armed government officials po to go down from the stage para makasunod po yung national government agencies. Wait pa? Wala pa? Wala pa yung LGU? Pwede pong maghanda na po ang TESDA dito po sa bandang kanan. Again, we are requesting those who are not part of the photo opportunity with the President to please take your seats. Thank you sa local government executives. Again, no selfie po. We're requesting everybody to please take your seats. Yung hindi po kasama sa photo opportunity with the President, kindly take your seats. Sige. Thank you very much. Ang TESDA naman po, may we request the TESDA officials for the photo opportunity with the President. Everyone else, can we request po to return to your seats? Yung hindi po kasama sa TESDA, nire-request po namin bumaba po tayo sa stage at bumalik po tayo sa ating mga upuan. So, thank you, Mr. President, for taking your precious time with us. We really appreciate your presence this afternoon. A big round of applause for the President. Ladies and gentlemen. Maraming salamat po, mahal naming Presidente.
Mabuhay po kayo, Presidente Duterte! Tayong lahat kay Rodrigo Duterte. Para sa tunay na May we request everyone to stay in their places while the President leaves the hall. ikaw at ako. Tayong lahat kay Rodrigo Duterte. Can we request those occupying the aisle to please take your seats?